Binigyan ng Kamara ng 10 araw para magbalik Pilipinas si Congressman Zaldy Co na isinasangkot sa ilang maanomalyang flood control project. 9 araw na mula nang umalis siya sa New York. Ayon sa mga otoridad sa Amerika, nakatutok si Sandra Aguinaldo. 4 na araw mula nang bawiin ng Kamara ang Travel Authority ni Ako Bicol Party List Representative Zaldy Co, may impormasyong umalis na umano ito sa Amerika. Sa record ng US Customs and Border Protection, si Co ay dumating sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa. Pero nitong September 13, umalis na umano ito sa New York City. Hindi nakalagay sa US Customs and Border Protection website kung saan siya sumunod na pumunta. Magiang bago liderato ng Kamara, wala raw impormasyon kung nasaan ngayon si Co. Sa Europe siya, may ganun po ba kayo? Ay, hindi ko ba alam. Matatandaang noong September 18, binawi ni Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni Co para makapagpagabot sa Amerika. Binigyan siya ng 10 calendar days para bumalik sa bansa, kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. May mga nagsasabing natanggap na, pero hopefully nga natanggap na para sa ganun yung 10 araw na ipinain natin sa kanya ay masunod dito. So pag-uusapan natin ng leadership, especially yung chair ng ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para matiyak natin na makauwi si Congressman Zaldy Co. Dagdag ni D, pabor siyang ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee at makipagtulungan na lang sa Independent Commission for Infrastructure na nilikha ng Malacanang. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung anong nangyayari dito sa Infracom. Nag-convene naman sa unang pagkakataon ang Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Pakay nilang tukuyin kung saan ililipat ang 255 billion pesos na pondo na inalis sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. We will be guided by the sectors, the priority areas as expressed by the President. Yung menu po na inilatag ng ating Pangulo, we will of course take into consideration during today's deliberations the need to prioritize education, health, agriculture, labor, and other sectors that pertain to human capital development. Naka-livestream ang pulong para makita ng publiko ang pagbabago sa panukalang budget. Ang mga panukala na galing mismo sa mga kongresista dapat formal na nakasulat at may pirma. Daraan pa ang mga panukala sa House Appropriations Committee. May mga apektado naman sa pagkawala ng flood control projects dahil may mga lugar din naman daw na tunay na nangangailangan ito. Isa sa umaaray, ang 1st District of La Union. Sana po i-reconsider nila kasi may mga lugar po talaga na kinakailangan po yung flood control. Just like in my case, may island barangays din po kami. Kaugnay naman sa panawagang i-release ng mga mambabatas ang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALE nila para masuri ng publiko, sinabi ng Speaker na pabor siya rito. Sa tingin ko naman, sa ngayon, kailangan talaga maging makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapuluan, dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALN ng bawat isa. Para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan at may manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Kung kakailangan ipakita ang aking SALN, why not? Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.